Ayun, meron dalawang itlog. Ayun, oh. Dalawang itlog ni Opal. Good morning mga kalapatids, Ebong Lok TV. At hindi na nga tayo nakapagbihis, ano? Dahil meron siyang nakakagulat na balita. At itong kaya tayo dali-dali tayo dito sa ating breeder section, no? At gusto ko ipakita sa inyo kung ano nangyari. Tingnan natin, dali. Hindi na ako nakapagbihis. Ayan, nawala yung break natin. Ayan, oh. Nasaan na? Meron tayong itlog dyan, dalawa eh. Oh, bigla na lang nawala. Saan kaya napunta? Ayun! Ayun yung imbrick natin, naglakad. Ayun! Ayun yung imbrick natin, naglakad. So mga kalapatids, isa na lang yung natira dyan talaga na imbrick kasi yung bunsong anak nila, hindi nakasurvive kaya isa na lang natira kasi parang nabansot. Ngayon, itong isa talagang tuloy-tuloy yung paglaki niya. Pero nagulat tayo, halos 26 ba ngayon? 27. Halos sa 2 weeks pa lang, o magto 2 weeks, naglakad na siya. Aba, napakalakas naman itong ilakay na to. Teka, babalik natin para baka mamaya madali na naman siya ng mga ano dito, yung mga cage. Baka maipit yung paa. Tignan muna natin. Lalagay natin siya dito sa pugad. Balik natin. Balik. Yan. Yan. Tsaka lang kaalis dyan. Baka maipit yung paa mo, masugatan. Lalaki ng teres, oh. Oh. Mukhang itong imbrick na to blue bar. Dirty blue bar ang kanyang kakalabasan. Ayos yan. Tapos meron tayong magandang balita. Ito si Opal. Diba nung Valentine's Day pinagparis na natin to. Si Opal tsaka yung pinaris natin sa yung nakuha natin sa Mabalacat. Ayan ang good news, oh. Ayun, meron dalawang itlog. Ayun, oh. Oh my God! Oh, dalawang itlog ni Opal. Woohoo! Kaso, di pa natin sure kung fertile yan kasi first time niya ng itlog, eh. Ayan. So, yan, itlog na siya. Abangan natin, no? So, isa ka palang hen. Yan, si Opal. Kala ko kak yan. At meron pa tayong at isa na namang good news. Itong kanya, ang parents ni Opal, may isang itlog ito. Tingnan natin kung kamusta na yung itlog niya. Ayan. Silipin natin, ha. Hindi natin masisilip kasi mataas yung kulungan. Ito. Ayun, naku, mapipisa na yung kanyang kapatid ni Opal. Ayun, oh. Mapipisa na. Woohoo! Isa lang yan, eh. Ayan. Balik na natin. Very good. Ayan, mapipisa na. Sana mabuhay. Kumustahin naman natin itong anak ng Goke at saka Manggaline, no? Itong Goke at Manggaline, napakagandang magsubo nito. Sobrang lalaki ng mga anak niya. Ayun, no, dalawa, oh. Halos hindi nakakalayo yung laki. Tapos ang kulay niya ngayon, nagmana sa nanay. No, dirty blue bar pareho na may white flight. Yung white flight niyan medyo combination ng nanay at tatay yan. Yung unang clutch niyan, parehong checkered at white flight. Ngayon, dirty blue bar naman ang nilabas. Napakaganda. Ayan, no. Sa itsura pa lang, alam mo bilugan ang magiging kakalabasan yan. Maliit na ibon pero bilugan. Kamukha nung first clutch niya. Ang ganda na itong nakuha natin na ito sa tropa. Nung una, akala ko walang mangyayari dito kasi ito yung pinakahuling
pares na nag-itlog sa atin, no? July ko pa to nakuha last year. Eh, December lang ng itlog. Pero grabe pala magsubo to. Tapos kung kumain ito, halos kalahating kilo yata ang kinakain sa isang araw. Napakatakaw. Yan. Nauubos naman nila. Napapakain nila yung inakay nila. Kaya napakaganda magsubo. Ayan, bilib ako dito sa nakuha natin na to. Akala ko, na-scam tayo ng tropa. De, joke lang. Pero yung pala, okay naman pala talaga to. Ang ganda ang ganda nilang mag-breed, no? Ang ganda mag-breed ng mga nito, lalo na itong nanay. Ayan, pansinin niyo ito ka, parang hindi maganda ito ka, di ba? Pero kaya talaga nagduda ako eh. Pero ibang klase, grabe magsubo itong dalawa. Ayan. Kamustahin naman natin itong ating Vandenbroek na back-to-back. Ito, may itlog na siya. Dalawa. Tapos, nagpa-sitter pa ako ng isa. So, nag-sitter ako ng isang itlog. So, bali, 3 yan. Ayun. Yan, 3. Hindi ko pa alam kung fertile yan. Pag yan di nag-fertile, bibiyakin ko na talaga itong dalawa na to. Sayang kasi itong hen na to eh. Ang ganda pa naman. Baka dito ko siya ipares sa kaluluwalay natin. Ayan, kasi grisel yan. Ayan, yung kaluluwa na. Baka dito ko siya ipares sa kaluluwalay natin kasi grisel din yan. Ayan. So, mas magandang combination siguro yung ganon. Although hindi advisable na parehong grisel yung ipares mo. Pero tingnan natin kung ano talaga yung magandang parisan. Ayan. Meron pa naman tayong ibang paparisan eh. Yung si African Black Eagle pwede rin. Ayun. Ito namang ating US bird, may itlog na rin. Hindi ko alam kung na-vlog ko to sa inyo. Dalawa na itlog niya. So, ayan. So, hindi ko alam kung fertile yan eh. Kasi, kakaitlog pa lang yan. Yung sinilip ko parang wala pa eh. So, abang-abang pa tayo. Mga 2 to 3 days tingnan natin kung magkakaroon ng pagbabago. Kung magkakaroon ng ugat. Ayan. Ito namang ating Jansen na sitter doon sa Tarlac. Ayan, ang laki na nung kanilang anak ko. Ayun. Tapos may itlog pa siya 2. Hindi ko alam kung fertile. Sinilaw ko kahapon. Mukhang hindi eh. So, ito, laki ng anak nila. Ayan, yung sa Tarlac yan eh. So, tingnan natin kung mabubuhay, may fertile nga yung 2 itlog. Ayan. Pero pag hindi, papahingayin ko na tong na to. Hen. Ayan. So baka yung Vandenbroek natin na grisel, dito ko ipapares kay Tatang. Ayan, Jansen yan eh. So Jansen cross Vandenbroek ang kalalabasan. At ito pala yung kapatid ni Opal. Ayan, iniwalay ko na kagabi dun sa kanyang parents. Kasi yun nga, nagpisa na. Buti nga, iniwalay ko na kagabi kasi nagpisa na ngayon. No? Ngayon lang naman napisa yun. So, eto, mag-ano na to eh. Tingin ko 30 days na niya ngayon. No? So, parang January 27 siya napisa. Ayan. So, pwede na itong ilagay sa flight. Iakit na natin to sa taas. Ayan. Siningan natin yan ng club ring eh. So, ilalaro natin yan. Kahit na puti. O opal kasi siya eh. No? Tingnan natin. No? Sana hindi mapalkon to. Wala pa kasi tayong nailalaro na opal. No? So, kasi talagang nilaro natin sa karera si Dark Check pa lang naman, tsaka si Grisel eh. Hindi naman yung palaki dito. Kahit si Opal, hindi na, siya yung kasabayan ng dalawa na yun, o si Opal nga, no? Pero dahil nga pinunot natin yung pakpak yung bago mag-training, mag-umpisa yung training, hindi na siya naisama.
Tapos hanggang sa na-breed, nailagay na natin sa breeder section. Ayan. So ito, kung sakali, ito pala yung kauna-una baka mailaban natin. Sana hindi magkasakit. So ang laban nito, dahil 1 month pa lang to, baka November na to, December, yan. Or Q1 next year. At ito naman yung update sa loob ng ating breeder, sa loob ng ating Ivory, si Rob, yung ating Reso at saka si Dracaris. May isang itlog. May itlog yan kahapon. So hindi natin alam kung magpe-fertile. Pangalawang itlogan niya yan. Yung una hindi nag-fertile. So tingnan natin kung magpe-fertile siya. No? Meron pa, isa pa lang naman yan. Ayan. Ito naman si Beng Beng, yung ating African Black Eagle. At yung dating pares ng kaluluwa line. Ayan, may itlog silang isa. Ayan. Isa nga lang ba? May ilang araw na yan. Teka, tingnan natin. Dalawa na. Ayan. Ayan, dalawa yung itlog. Ayan. So, nagdalawa na. Tuloy-tuloy ang itlogan dito sa Ebong Lock natin, no? At sana mapisa yung mga itlog na yan para maging successful ang ating pagbe-breed. Mga kalapatids, gusto ko palang i-shout out yung mga kamag-anak ko sa Calinog, Iloilo, yung Pakinggan and Calero family. Shout out sa inyo, Ate Nerissa and family. Si Auntie Inka, magpagaling ka. Panood ka ng mga vlog ko So maraming salamat sa inyong suporta. Ayan. Shout out din pala kay Ate Dory at saka kay Ate Iyoy. Salamat sa inyong suporta. Sana tuloy-tuloy ang inyong panonood ng aking mga vlog. Maraming salamat sa inyo mga kalapatids. Muli, ito ang inyong nervyosong fancier Ebong Lock TV. Keep safe. God bless. Bye-bye.